Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang action horror mystery movie, na may pamagat na, The Hills Have Eyes. Sa pagsisimula ng pelikula makikita ang flashback ng mga nangyari mula sa unang bahagi kung saan ang isang masayang pamilya ay naligaw ng daan habang nagbabiyahe sila para sa kanilang bakasyon. Nang mapadpad sila sa maladesyertong lugar na pinamamahalaan ng mga militar na tinatawag na Sector 16 ay nauwi ang lahat sa malaking trahedya kung saan ang kalahati sa kanila ay inubos ng mga hindi maipaliwanag na mga malahalimaw na mutant na nilalang. Makalipas ang ilang taon sa pangunguna ng mga eksperto na binubuo ng mga scientist at mga opisyal sa militar ay nagsagawa sila ng masusing pag-aaral at investigasyon kung ano ba talaga ang mayroon sa nasabing lugar. Sa gitna ng kanilang pag-aaral ay nadiskubre nila ang isang lumang tunnel subalit lubos silang nagtaka nang sa isang iglap ay nawalan sila ng komunikasyon sa isang scientist na nasa loob. Hindi rin nagtagal ang isa naman nilang kasamahan ay biglang nakakita ng isang kahindik-hindik na animoy para bang zombie na halimaw at tinapos ito ng isa pang halimaw na nasa likuran na pala niya. Narinig ng Colonel na si Joseph ang sigaw ng doktor kaya mabilis itong rumesponde subalit habang patuloy siyang nagtataka kung nasaan na ang dalawang doktor na kanilang kasama ay may biglang sumugod sa kanyang halimaw na mutant at mabilis siyang inihagis ng nasabing nilalang na ito. Samantala sa hindi kalayuan na lugar ay may nagaganap na bakbakan ng militar laban sa hindi patukoy na mga kalaban. Naging maaksyon ang mga sumunod na tagpo kung saan kapansin-pansin na hirap ang mga sundalo sa nangyayaring kaguluhan at hindi nila malaman kung saan nanggagaling ang mga putok ng armas at mga pagsabog. Kalaunan ng tuluyan silang nahulog sa patibong ng isang matandang babae ay mapag-aalaman na isang military training lang pala ang lahat kung saan sinabak sila sa parabang totoong labanan sa gyera. Dahil bumagsak sila sa isinagawang training ay inutusan sila ng kanilang sarge na si Fred na ihatid ang mga military supply sa nasabing Sector 16 kung saan naatasan din sila na kamustahin ang kalagayan ng mga scientist at colonel dahil hindi na sila sumasagot kanina pa sa tawag. Ang grupo ng mga baguhang sundalo na binubuo nila Napoleon, Amber, Mickey, Delmar, Crank, Missy, Peter at Stump ay nagbiyahe na papunta sa lugar para gawin ang iniutos sa kanila. Pagkarating nila dito ay agad silang nagtaka dahil wala silang nakitang sinuman at sa ilang saglit ay naaninag nila sa taas ng mga burol na may nagpapadala ng signal. Pinuntahan ng grupo ng mga baguhang sundalo ang nasabing burol habang sila Amber at Napoleon naman ang naiwan sa kampo para magbantay. Sa ilang saglit nang maisipan na gamitin ni Napoleon ang palikuran ay laking gulat niya nang may lumabas na kamay sa inodoro at dinakma siya nito. Dahil sa kanyang sigaw ay napalapit agad si Amber at mula dito ay kanilang natuklasan na isa palang tao ang nasa loob. Kaagad nila itong tinulungan at pilit na nilinis ang dumi sa buo niyang katawan. Takot na sinabi ng lalaki kay Amber na kailangan na nilang umalis lahat sa lugar sa lalong madaling panahon. Subalit bago pa man may tanong ng babaeng sundalo ang dahilan ay pumanaw na ito dahil sa mga tama na kanyang tinamo sa buong katawan na hindi nila tukoy kung saan niya nakuha ang mga ito. Dahil dito ay kaagad nilang tinawagan ang iba nilang kasamahan na walang kaalam-alam na pinapanood na pala sila ng mga misteryosong nilalang ngunit kataka-taka na wala silang makuhang signal ng radyo at bigla na lang din sumabog ang kanilang gamit na military truck. Nang mapagdesisyonan ng puntahan ni Amber ang iba nilang mga kasama sa taas ng burol ay may lumitaw na malahalimaw na mutant at pilit siyang gustong kuhanin ito paalis. Sa kabutihang palad bago pa man tuluyan siyang madukot nito ay dumating si Mickey at pinatamaan niya ang halimaw na dagli-dagling nagtungo sa loob ng kuweba. Ngunit bago pa man maipaliwanag nila Amber ang sitwasyon ay may isa pang halimaw ang mabilis na dumakma sa paanan nito papasok sa loob ng makipot na butas. Walang nagawa sila Amber dahil sa bilis ng mga pangyayari.
Kasabay nito habang patuloy na naggagalugad ang iba nilang kasamahan ay nagsulputan na ang mga mutant na halimaw na may kakaibang mga liksi kaya lubos na nasorpresa ang grupo at hindi nila malaman ang kanilang mga gagawin. Dahil sa sobrang pagkalito sa nangyayaring sitwasyon ay aksidente na tinamaan ni Peter ang kanilang Sarge na tumatayong leader sa kanila. Lubos na nagsisi si Peter sa kanyang pagkakamali kaya siya na mismo ang nag-volunteer na maibaba ang kanilang superior gamit ang dala nilang tali. Subalit bigla na lang may pumutol dito na naging dahilan ng tuluyan nilang pagkakalaglag. Kanilang napagtanto na kagagawa na naman ito ng mga nasabing halimaw kanina, dahil sa mapanganib na sitwasyon na kanilang kinakaharap ay napagplanuhan nilang umalis ng lugar ng dahan-dahan at may buong pag-iingat. Hindi nagtagal ay kanilang nakita ang nawawalang colonel kanina. Nagbabala ito na wala ng pag-asa pang makaligtas sila dahil gagawin silang pagkain at ang mga babae naman ay gagamitin ng mga halimaw na mutant para makapagparami kasabay ng pagwakas sa kanyang sarili. Mula sa kanilang nalaman ay nakaisip ng plano ang grupo para mapalabas ang nasabing mga halimaw. Ginamit nila sila Amber pangpain para maengganyo ang mga nilalang at kanila itong pinaulanan ng walang tigil hanggang sa bumagsak ito. Makalipas ang ilang minuto nang humiwalay saglit si Missy para magbawas sa isang sulok sa mga malalaking bato ay wala siyang kaalam-alam na hindi pala isang bato ang nasa likod niya kung hindi isa rin sa mga mutant na halimaw. Mabilis siyang kinuha nito papasok sa ilalim ng tunnel. Narinig naman ng grupo ang kanyang sigaw kaya mabilis na sumunod ang mga ito para subukan na iligtas siya sa mga nilalang na balak siyang tikman at gamitin para makapagparami. Habang nasa bungad pa lang ng tunnel ay kanila nang narinig ang sigaw nito kaya tila nabahag ang buntot ng isa nilang kasama na si Stomp. Sinabi nito na hindi na niya makakayang pumasok sa loob at aalis na lang siya gamit ang isa pang tali pababa ng burol para humingi ng tulong. Subalit dahil sa pagiging makasarili nito ay siya pa ang mas naunang natunto ng kinakatakutan niyang mutant at tuluyan siyang tinapos ng halimaw. Nagpatuloy ang grupo sa pagpasok sa madilim na tunnel. Kanilang napagdesisyonan na magdikit-dikit lang at magsama-sama lang para mas madali nilang mapagtulungan na labanan ang anumang halimaw na kanilang makakaharap sa lugar na ito. Subalit ang kanilang nabuong plano ay biglang nasira nang sa hindi inaasahan ay natapakan nila Amber at Napoleon ang isang trap na naging dahilan para magkawatak-watak sila. Kasabay nito ay patuloy na inaano ng mga halimaw si Missy. Sinubukan pa niyang kumawala at tumakbo pero wala rin siyang nagawa dahil sa sobrang lakas ng mga nasabing mutant na halimaw. Matapos mahulog nila Amber sa mababang bahagi ng tunnel ay lumitaw ang isa pang halimaw na agad naman nilang sinubukan na patamaan subalit naubos na ang kanilang mga bala pero walang naging mga talab ito sa nilalang. Tinangka ng halimaw na kuhanin na rin si Missy pero hindi pumayag ang dalagang sundalo at pilit siyang nagpumiglas hanggang sa makatayo na muli si Napoleon na mabilis siyang tinulungang tapusin ang halimaw. Matapos nito ay kaagad na may lumitaw pang isang mutant pero sa pagkakataon na ito ay tila bulag ang halimaw kaya hindi sila magawa nitong makita hanggang sa mahulog sila sa isang tila kwarto ng isa pang nilalang na agad na nagpaliwanag na hindi siya masama at nag-alok pa ito ng tulong sa kanila na mailigtas ang kasamahan nila na patuloy na inaano ng mga mababangis na halimaw sa tunnel. Dahil sa galit ng bulag na mutant nang mapagtanto nito na may tumapos sa kanyang anak ay walang habas itong nagpaputok sa paligid kung saan sakto naman na nandirito na rin sila Delmar at Crank. Mabilis nilang pinaulanan ang nilalang hanggang sa bumagsak ito. Muli silang nagkasama-sama na apat at maging sila ay hindi rin makapaniwala na tinutulungan sila ng isang halimaw na ito. Sinubukan nila itong tutukan ng armas para tignan kung magiging mabangis din ito tulad ng iba nitong kalahi pero kanilang napagtanto na mabait nga ang nilalang. Kanilang nadaanan ang mas tagong bahagi ng tunnel kung saan tumambad sa kanila ang sangkatutak na mga lumang gamit ng mga tao na mapag-aalaman na minalas na mapadpad sa lugar na ito at kinuha rin ng mga mutant noon. Maging ang kanilang mga kasama kanina na naunang tinapos ng mga halimaw ay nandirito rin para maging pagkain ng mga nasabing nilalang. Hindi nagtagal ay tuluyan ng hindi na kinaya pa ni Delmar ang panghihina dahil lumalabas na tinamaan pala ito kanina sa walang habas na pagpapaputok ng bulag na halimaw.
Nagsimula na silang mawalan ng pag-asa dahil si Delmar ang lumalabas na parang pangalawang leader ng grupo nila dahil sa pagiging mahusay at buo ang loob nito bilang isang sundalo. Napagdesisyonan na ni Crank na lumabas na sa tunnel habang sila Amber naman ay nanindigan na dapat nilang iligtas si Missy. Nang makakita ng mga dinamita si Crank ay naisip niya itong gamitin para gumawa ng butas palabas ng lugar, subalit isa palang trap na naman ito kung saan sa oras na mag-alaw ang lalagyan ng mga pampasabog ay magiging mitya ito ng tuluyang pagsindi ng mga bomba. Dahil sa malakas na pagsabog ay nadamay pati ang mabait na mutant. Nakita na rin nila Amber ang isang kwarto na puno ng mga mannequin at iba pang mga halimaw na mabilis silang inatake. Sa pagtutulungan nilang dalawang natitira ay nagawa nilang mailigpit kaagad ang mga ito, subalit sa katabing bahagi ng nasabing kwarto nakita nila si Missy na binabantayan ng malaking mutant matapos nitong makapagparaos sa babaeng sundalo. Nang matsyempohan nilang umalis ito saglit ay dagli nilang tinanggalan ng tali si Missy. Aalis na sana sila pero sa kamalas-malasan ay bumalik na ang malaking halimaw na mutant. Hindi katulad ng mga naunang mutant kanina ay kapansin-pansin na mas mapanganib at mas mabangis ang isang ito kaysa sa iba. Nagwala ito ng walang humpay kung saan makailang beses nitong pinagbabalibag sila sa loob ng malaimpyernong lugar na ito. Dahil wala nang bala pa ang kanilang mga armas ay naging mas mahirap ang kanilang sitwasyon laban sa dambuhalang mutant na patuloy sa pagwawala. Nang maalala ni Amber na may naitabi siyang isang bala kanina ay ginamit niya ito para patamaan sa bandang ulunan ang halimaw, subalit tila wala itong naging talab sa galit na mutant at mas lalo lang na sumabog sa puot ang nilalang. Nang magkamalay na muli si Napoleon ay kaagad niyang tinulungan si Amber na unti-unti nang tinatapos ng kalaban na halimaw. Kahit anong gawin nilang atake dito ay nananatili pa rin na mabangis at nakatindig na para bang manhid ang mutant. Sa ilang saglit ay naisipan ni Amber na dukutin ang loob ng halimaw at sa hindi inaasahan ay tila umubra ang naisip niyang ito. Lalabas na sana sila para matapos na ang lahat, subalit hindi napigilan ni Missy ang kanyang nararamdamang galit dahil sa dinanas nito kanina sa mga halimaw, kaya makailang beses niya itong pinaghahampas na naging dahilan pa para magkaroon muli ng malay ang kakaibang mutant na halimaw. Muli silang pinaghahagis nito sa loob at hindi na nila malaman pa kung paano nila ito tatapusin. Sa pagkakataong ito ay ibinuhos na nila ang lahat ng kanilang makakaya at sabay-sabay nila itong inatake hanggang sa tuluyang bumagsak ulit ang halimaw at sa huli ay nagawa na nila itong tapusin. Hindi sila makapaniwala na sa bandang huli na sila pang mga kulelat palagi sa mga pagsusulit sa kasundaluhan ang nakaligtas sa malaimpyerno at bangungot na sitwasyon na ito na dulot ng mga halimaw na mutant. Kalaunan ay sama-sama silang umalis sa lugar ng dahan-dahan at naging maingat sila sa bawat paghakbang. Nagtataka man dahil tila wala na silang nakita pang mga nilalang na tulad ng kanina ay ipinagpatuloy nila ang paglabas sa tunnel hanggang sa masilayan muli nila ang maaliwalas na sikat ng araw. Sa pagtatapos, bagaman nakalabas sila ng ligtas ay makikita na lang na pinapanood sila ng isang misteryosong individual sa isang laptop na may kamay na parang sa mutant na halimaw. Special shoutout kay Susan Gozem, shoutout kay John G. Joseph, shoutout kay Hilario Basas, at sa huli shoutout rin kay Bogard Kaingin. Kung inyong nagustuhan ang video ay huwag kalimutan na pakipindot ang like button. Maraming salamat po.